ang loob ng Monique's Boys Gay Bar. Sa ibaba, doon nagkaganap ang macho dancing and bubble parties. Dito sa second floor, dito maraming nagaganap na milagro. Nakita mo yung malaking pinto na yon? Yun ang dark room. Doon nagaganap ang mga malalaswang parties kung saan yung mga clients natin malayang gagawin ang gusto nila. Tulad naman ng sex. Ganun po ba? Etong pinto naman natin sa kanan, pagpasok mo dito, makikita ang porn cinema. Porn? Oo, kung saan pinapalabas natin yung mga nagbabagang mga gay adult movies. Marami din ang gumagawa ng milagro dyan. Milagro? Oo. Eto naman sa kaliwa, ang glory hole room. Pagbukas mo dito, makikita mo yung parang fitting room. Anim na maliliit na kwarto na may maliliit na butas sa dingding. Butas? Ano pong meron sa mga butas sa pader? Huwag kang mag-alala. Malalaman mo din yan pag tumagal-tagal ka na dito. Siya nga pala, first time mo ba sa ganitong klase ng trabaho? Ronan? Opo, Ma'am Jayla. First time po. Kailangan ko lang po kasi ng malaking pera kasi yung mama ko po kasi may cancer po eh. Kaya mo ba talagang sikmurain? Kasi sinasabi ko na sa iyo, ha? Hindi lang basta macho dancer ang pagiging trabaho mo dito. Magpa-perform ka rin ng hubot-hubad sa harap ng entablado. Pwede ka rin ilagay sa torohan. O ano, Ronan? Kapag isinalang ka na dito, wala nang atrasan. Sige po. Huwag po kayong mag-alala. Nakahanda po ako. Mama! Ma, pinaganda ko po kayo ng lugaw. Tapos bumili din po ako kanina naman sanas at saging para po may makain naman po kayong masustansya. Nakahain na po ang lahat sa mesa. Alalayan ko na po kayong bumangon sa kama, Ma. Yan. Nako anak, salamat sa pag-aalaga sa akin, ha? Wala po yun, Ma. Ay, siya nga po pala. Nakabili na rin po pala ako ng mga gamot nyo. Kumpleto na po yun para sa loob ng 2 linggo. Pero anak, napakamahal ng mga gamot ko. Naku, saan ka kumuha ng pera pambili nito? Sa trabaho ko po, Ma. Ano ba yung trabaho mo, anak? At sobrang laki naman ng kinikita mo yata. Ma, may aaminin po ako sa inyo. Ano po kasi, nagtatrabaho po ako bilang macho dancer po at sex performer po. Anong sabi mo? Ma, patawarin niyo po ako kung pumasok ako sa ganong klaseng trabaho. Yun na po kasi naisip kong pwedeng gawin para makabili ng mga gamot niyo eh. Naku, pero Ronan, pinapariwarhan mo naman ang sarili mo, anak. Ayos lang po yun. Walang kaso sa akin kahit mababoy pa yung katawan at pagkalalaki ko. Okay lang po yun. Ang importante po sa akin, mabuhay kayo. At makasama ko po kayo na matagal. Diyos ko, anak. Hindi ko po kasi kakayanin na mawala kayo sa akin, Ma eh. Mahal na mahal ko po kayo. Nanda ko pong isakripisyo ang sarili ko. Gumaling lang po kayo. Anak ko, patawarin mo ako kung nagiging pabigat na ako sa iyo, ha? Hindi. Huwag niyo pong sabihin yan, Ma, ha? Huwag. Kahit kailan, hindi ko po kayo pababayaan. Hindi kayo naging pabigat sa akin. Basta, Ma, ito lang po ang tatandaan ninyo. Hanggat nabubuhay ako, pinapangako ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng maganda at masayang buhay. Paring Ronan, tayo na ang susunod ng perform sa stage. Handa ka na ba? Oo. Handa na ako. First time mo yatang mag-perform bilang gay torero. Tama ba? Oo, pare. Kasi yung unang linggo ko dito, nag-macho dancing na ako. Oo, napansin ko nga. Pag ganito, pare. Basta Ronan, lakasan mo lang ang loob mo. Huwag mong ipapakita sa mga kliyente na naiilang ka o nandidiri sa ginagawa mo. Kailangan ipakita mo sa kanila na sarap ka. Oo, sige. Huwag kang mag-alala. Smooth lang akong kapartner. Hindi ka mahihirapan sa akin. Ayan, alam mo, pare, kinakabahan pa rin ako eh. Parang... Ryan, Ronan, Ma'am. kayo na. Opo. Bilisan ninyo, naghihintay na sa inyo ang mga kliyente. Basta,
huwag niyong kakalimutan ng erotic dance na itinuro ko sa inyo. Opo. Tapos kapag may nirequest sa inyo, kliyente, ibigay niyo agad. Okay? Opo, Ma'am Jayla. Sige po. Kami po bahala. Okay. Tara na, Rona. Para matapos na to. Sige, pare. Hoy, Manay Steven. Eto na yung lalaking ni-request mo, si Ronan. Magandang gabi po, Sir Steven. Ay, ano ka ba? Masyado ka naman magalang. Napaka-gentleman itong si Ronan. Pero Manay ha, napakasarap niyan. Ay, oo nga, Monique. Mukha masarap. Ang yummy, gwapo na. Maganda pa yung katawan. At saka, ducks. O paano Ronan ha, ikaw nang bahala kay Manay. Paligayahin mo siya. Opo, Ma'am Monique. Alam mo, Ronan, halika rito. Halika. Grabe. Ikaw ang nirekomenda ng mga amiga ko na naka-one night stand mo. Ang sabi nila, masarap ka raw sa romansahan. Patunayan mo nga yun sa akin. Sige po. Saan po natin gagawin, ma'am? Sa adult cinema po ba? Sa itaas? Oh, no. Gusto ko dito sa ibaba. Gusto ko nakikita tayo ng maraming tao. Ano ka ba? Ba't parang nagulat ka? Sigurado po kayo na gusto niyong gawin natin sa harapan ng mga tao? Oh, yes! Bakit? Yung ganyan, yung ducks. Kung ako yung ducks, nako, lalakad ako ng walang saplot. So ano, Ronan, ha? Show me what you got. Ronan, anak, ano yung nasa katawan mo? Mga kagat Eto po. ba yan? Kasi meron po akong kliyenteng sadista eh. Pero ayos lang po. Ayos lang ako, ma. Gagaling din po agad to. Siya nga po pala, bakit po kayo bumangon? Ano pong lagay ninyo? Bumubuti na ang pakiramdam ko. Pero anak, napansin ko kanina nung umuwi ka. Mukhang matamlay ka. Nag-aalala po kasi ako sa inyo, ma. Nako, anak, huwag kang matakot. Hindi kita iiwan. Kaya nga eto ako, nilalakasan ko ang loob ko at patuloy na lumalaban sa buhay. Ronan, nakita ko kung gaano mo ko kamahal. Sinasakripisyo mo ang sarili mo para sa kaligtasan ko. Opo, ma. Alam mo anak, napakaswerte ko at ikaw ang naging anak ko. May awa ang Diyos, anak. Kapag gumaling na ako sa sakit ko, makikiusap ako sa'yo na tumigil ka na dyan sa trabaho mo. Sige po, ma. Opo. Basta anak, palagi mong tatandaan na mahal kita ha. Ako rin po, ma. At araw-gabi kong pinagdarasal palagi sa Diyos ang kaligtasan mo. Tingnan mo si Ronan dyan. Nasasanay na siya sa trabaho niya dito sa bahay. Oo nga, Madam Monique. Isa si Ronan sa mga paborito ng mga kliyente natin. Nung nagsabog ng kakisigan ng Diyos, isa si Ronan sa nakakuha ng marami. Almost perfect na siya. Yes, Madam. Masasabi natin asset siya ng bar. Kaya tataasan ko ng talent fee niya, ha? Para hindi siya mapirate ng ibang mga gay bar. Tingnan mo sina June at Downer noon. Na-pirate ng iba kasi mababa pa ang TF natin noon. Kaya nga, Madam, huwag natin pakawalan si Ronan. Ay, ano ba yan? Bakit walang sound yung adult cinema nyo? Yung mga halinghing pa naman ang isa sa nagpapainit sa mga tao. Ano po, Ma'am Steven, baka po may technical problem lang po. Ronan? Bakit po, Sir Steven? Mukhang masaya yung ginagawa ng mga aktor, ha? Halika nga, gawin nga natin yun.
Ay, Sir Steven, pasensya na po pero ano po parang masama po yung pakiramdam ko po ngayon. Wala po ako sa mood eh. Ay, hindi pwede yung ganyan, Ronan, ha? Ang laki ng binayad ko kay Monique. Basta, gawin natin kung ano yung pinapalabas sa sine, ha? Gawin natin. Sandali, sir. Huwag ka nang pakipot pa. Aray ko, sir. Bitagon niyo po yung mga braso ko. Ang sakit po eh. Huwag ka nga maarte. Sundin mo lang ang gusto ko. Kasi kung hindi, malilintikan ka talaga sa akin. Hmm? Sir Steven, bitawan mo po ako. Tama na po. Hayag ka, lalaki ka! Sir, tama na po! Black belt ako kaya hindi ka uubras sa akin. Sige na po, susundin ko na po ang gusto ninyo. Susunod ka rin pala eh. Gusto mo ba yung nasasaktan ka? Sige, akin yan. Madam? Mukhang masayang-masaya ka ngayon, ah. Eh, paano ba naman? Dumoble kasi ang kita natin ngayong buwan. Dahil sa mga magaganda at maiinit nating shows. Pansin ko nga, mas dumami ang tao sa dark room at sa porn cinema natin. Eh, paano ba naman? Tayo lang kasi ang may ganito sa buong Metro Manila. Kaya dinadayo talaga tayo ng mga tao. Pero madam, kailangan pa rin natin mag-ingat. Baka matiktikan tayo ng mga pulis. Yung White Angel Bar na ni-raid kahapon ng mga pulis. Eh, paano hindi marirate yun? Eh, puro mga menor de edad ang mga lalaki nila doon. Eh, tayo naman nasa hustong gulang na. Pero yung mga shows natin, may mga nagsasabi na sobra daw ang laswa. Eh, ang alam ko, bawal daw yun sa batas. Ay, talaga ba? Ay, naku, basta tuloy lang natin ang palabas. Pero syempre, doblehin natin ang pag-iingat. Eh, mahirap na pag sumabi tayo sa batas. Ronan, tara na. Tayo na ang susunod na magpe-perform. Teka na pare. Ano raw ba gagawin natin dalawa? Turuan daw. Ha? Sa harap ng maraming tao. Yun daw ang request ng mga kliyente. Wala tayong magagawa. Ikaw at ako, pare. Huwag kang mag-alala. Tulad pa rin ng dati. Ikaw ang nasa ibabaw. Matagal na natin ginagawa to. Siguro naman, sanay ka na. Pambiro na. Sige na nga. Gawin na natin to para matapos na. Walang kikilos! Rito! Ronan! May mga pulis! Tapa! Sa pinagtapa! Ryan, ang gagawin natin, pare? Walang kikilos sa inyong dalawa! Huliin ninyo ang mga lalaking to! Sir, pakiusap, huwag niyo po kaming huliin para kawawa niyo na po. Sir, huwag po! Ronan, bakit ba kayo hinuli ng mga pulis? Karoon po kasi ng raid sa gay bar namin. Nahuli kami sa akto na nagpe-perform ng malaswa sa stage. Ang balita ko, nahuli yung mga amo mo. Nahaharap sila sa patong-patong na kaso. Opo. Ma, anong gagawin ko? Ayoko po makulong na matagal, ma. Huwag kang mag-alala, ha? Titingnan ko kung anong magagawa ko. Basta anak, huwag kang matakot. Hindi kita iiwan, pangako. Makakalabas pa kaya ako dito sa kulungan? Hindi naman ako kriminal eh. Nagawa ko lang yun kasi kailangan ko ng pera para sa amin ni Mama. Ay, Diyos ko, parang awa mo na po. Tulungan mo po ako, pangako. Makalabas na ako ng kulungan, magbabagong buhay na po ako. Diyos ko. Ronan Mendoza, laya ka na. Ha? Talaga po? Naghihintay ang mama mo sa opisina. Sige na, lumabas ka na. Opo. Diyos ko, pininig mo ako sa panahon. Maraming salamat po. Ma,
Ano po nangyari? Isang po kayo kumuha ng pampiyansa ko. Lumapit ako sa tatay mo. Uutang sana ako ng pera para pampiyansa sa'yo. Wala raw siyang pera. Buti na lang dumating yung half-brother mong si Kenneth. Di ba operator siya ng jeepney? Ayun, nung malaman niyang nakulong ka, agad siyang nagbigay ng pampiyansa para sa'yo. Talaga po? Si Kuya Kenneth ang tumulong sa akin? Alam na rin niya ang trabaho mo. At gusto ko niyang ialis doon, anak. Sabi niya sa akin, balak ka niyang tulungan magkaroon ng trabaho. Ano naman daw po ang trabaho? Jeepney driver? Oo, anak. Gusto mo ba yon? Naku, ma, hindi po ako marunong mag-drive eh. Naku, huwag kang mag-alala. Ang sabi sa akin ni Kenneth, siya na raw ang bahala sa'yo. Pati sa pag-a-apply mo ng lisensya, siya na raw ang gagastos. Papahiramin ka rin niya ng isa pang jeep niya para makapamasada ka. Sige na, Ronan. Sige po, ma. Handa ako pong gawin ang lahat. Makapagbagong buhay lang po ako. Eto na yung bahay namin, Ronan. Gusto kong makilala mo kung anong pamilya meron ako. Hindi mo na kita mapapakilala sa kanila bilang boyfriend ko, ha? Alam mo namang ayaw pa nila akong magka-boyfriend, eh. May obligasyon pa raw kasi ako sa kanila. Ako kasi ang panganay sa pamilya, kaya sa akin umaasa ang lahat. Naiintindihan kita. Pero sa palagay mo ba, hindi nila mahalata na girlfriend na kita? Hindi. Basta galingan lang natin ang pagpe-pretend, ha? Sige. Ma? Ma? Nandito na po ako, Ma. O Jenny, bakit ngayon ka lang? Ano po? Naku, Ma, pasensya na po, Ma, ha? Na-traffic po kasi kami ni Ronan pa uwi. Ba't may kasama kang lalaki ha? Boyfriend mo na bang lalaking yan? Ma, kaibigan ko po si Ronan. Sumabay lang po ako sa jeep niya. Naisip ko po na ipakilala siya sa inyo. Saka mapagmerienda man lang natin siya, Ma. Pagmeriendahin? Anong akala mo dito sa bahay, karinderya? Ay nako, walang pagkain dito sa bahay. Wag po kayo mag-alala. Busog pa naman po ako. Teka, ang sabi mo Jenny, sumabay ka sa jeep ng lalaking ito. Ay kung ganon, jeepney driver ang lalaking to? Opo, jeepney driver nga po ako. Ang biyahe ko po mula Novaliches Bayan hanggang Blumentritt po. Pag-aari mo ba yung jeep o buha-boundary ka lang? Bumaboundary lang po. Pero sa kuya ko po yung jeep. Operator po kasi siya eh. Ronan, Po? magtapat ka nga sa akin. Wala ba talaga kayong relasyon nitong anak ko? Naku, wala po talaga. Wala po. Magkaano lang po kami. Magkaibigan. Opo, magkaibigan po kami. Hindi ako naniniwala. Po? Pabalik na ako. Kayo papunta pa lang. Kaya alam ko na yung mga palusot ninyo. Ikaw, Ronan, tatapatin na kita. Marami pang obligasyon si Jenny sa pamilya namin. Patay na ang asawa ko. Pinag-aaral pa niya mga kapatid niya. Kaya kung po pwede sana papakiusapan kitang lumayo muna sa anak ko. naman? O bakit? Pinapalayo ko sa'yo si Ronan kasi hindi malabong ma-develop ka sa kanya. Dahil gwapo tong lalaking to. Kaya pinapangunahan ko na kayo. Ayokong mababalitaan ko na boyfriend mo ang lalaking to. Maliwanag ba, Jenny? Grabe, ang traffic ngayon sa Uyo. C5, grabe. Halos walang galawan yung sasakyan ha. Habang naghihintay, tawagan ko na lang si Jenny. Hello? Ronan? Hi Jenny, alas 5 ba ang uwi mo mamaya? Susundin mo ba ako? Oo, pero bago sana kita iuwi sa bahay ninyo mag-celebrate muna tayo sa bahay ko. Ha? Ay, oo nga pala. Birthday mo nga pala ngayon. Oo, ikaw kinakalimutan mo na. Oo, sorry, mahal ko Huwag ka na magtampo sa akin. Paano ba naman kasi masyado kang busy sa trabaho mo? Don't worry. Bibili ako ng regalo para sa'yo. Oh, hindi. Wag na. Makasama lang kita. Okay na. Oo, totoo. Naku, Ronan. Lumang linya na yan. Hindi, bago. Babaguhin ko. To be with you, I'm okay. No? Okay ba yun? Bago na yun. Sandali lang ha. Bago nakaka-istorbo na yata ako sa trabaho mo eh. Paano Jenny? Hintayin mo na lang ako dyan mamaya ha? Sure. Hintayin kita. Bye. Okay, bye. Ang lala na talaga ng traffic dito sa Metro Manila.
Ay, grabe. Sobrang traffic ko. Paano pa kaya ako kikita nito? Ubus na naman ang gasolina ko nito. Nako. Pre, bayad. Uy, Nonoy. Ikaw pala. Pare. Naghahanap ako ng masasakyan papuntang Sangandaan. Buti na lang nakita ko yung jeep mo. Teka pare, bakit hindi ka namasada ngayon? Pinapaayos ko yung jeep ko. Tsaka nakakatamad mamasada ngayon. Lalo na't ang taas ng gasolina ngayon. Alam mo kung bakit? Oh, Dahil yan sa gobyerno. Ang taas na Sinabi nga mo eh. pa. Grabe. Lumit yung kita ko simula na magkaroon ulit ng gera sa Middle East. Binawasan na nga nung kuya ko yung boundary ko pero pare, masakit pa rin sa bulsa eh, di ba? oh, nga pala. Magkakaroon tayo ng nationwide strike sa susunod na linggo. Ini-encourage ang lahat na magtigil pasada bilang protesta sa pagtaas ng petrolyo. Ano, sasama ka ba? Pare, Nonoy, hindi ako sigurado eh. Titingnan ko. Pero siyempre, mas prioridad kong kumita. Alam mo naman eh, gipit talaga ako ngayon kaya sorry. Kahit din ako, nag-aalinlangan sumama sa strike eh. Oo eh. 6 na ang anak na pinapakain ko. Single dad lang ako. At ako lang ang inaasahan nila. No, di ba? Mas gugustuhin ko pang mamasada na lang kaysa lumahok dyan sa nationwide strike na yan. Eh, hindi naman sa hindi tayo nakikisa, pre. Yung sa mga kapwa natin, chopper. Pero, pare, wala tayong choice eh. Mas kailangan natin ng pera, di ba? Teka, di ba, Ronan, dati kang macho dancer at escort? Oo naman. Mas malaking kinikita mo dun, di ba? Ba't hindi ka bumalik sa trabaho mo? Alam mo, pre, bago pa ako maging macho dancer, malaki na talaga kita ko eh. Alam mo bakit? Oh. Tingnan mo yung mata ko. Di ba malaki? Pero pare, ang totoo, tumatanda na ako eh. Hindi naman habang buhay, binibenta ko yung katawan ko sa mga bakla at matrona. Saka may girlfriend na ako. Hindi niya alam yung nakaraan ko. Ayoko malaman niya na dati akong ganun, pre. Kung sa akin lang napunta yung itsura mo, Oo. hindi ako magtsatsaga sa pagiging tsuper. Talaga? Hindi ako titigil sa pagsasayaw at pag-escort kahit tumanda pa ako. Putok lang ng putok! Butok na ng butok. Loko ka talaga, Nonoy. Natawa talaga ako dun, ha? Ikaw talaga kahit kailan ka. Putok. Man, sige na, anong ka pa? Cheers! Teka. Ang dami natin. Marami na akong nainom, mahal. Uy, huwag mo ilabas yan. Sayang. Huwag ba kayo yung mga... Ubusin natin to. Ubusin natin. Sige na nga. Ay, no. Sarap, di ba? Salamat nga pala dun sa binigay mo regalo sa akin, ha. Sobra akong nagustuhan yun. Sobra. Alam mo bang nahirapan akong mag-isip ng ireregalo sa'yo? Talaga. Buti nakita ko yan kasi naisip ko yan ang ibibigay ko sa'yo. Ikaw talaga, Jenny. Pasensya ka na kung hindi ko kayang magbigay ng mamahaling regalo at tulad mo, ha. Kasi jeepney driver lang ako, eh. Pero sweet lover ako. Gwapo po, Alba. Nako, Rona. Huwag mong nilalang ang trabaho mo. Totoo. Saka, wala sa akin kung mura o mahal ang binibigay mo sa akin. Talaga. Ang mahalaga sa akin, naalala mo na girlfriend mo ko. Makakabawi din ako sa iyo, Jenny. My love, so sweet. Kahit sa ibang paraan, pwede ba? Ha? Dagdag regalo mo yun sa akin, ha? Ito. Sige na, babe. Pagbigyan mo na ako, birthday ko naman eh. Sige na. Hindi ka lang malakas sa akin. Talaga. Sige na nga, Rona. Dito sa luwan ng likod ng layan. Sa leeg. Papayag na ako. Kaya naman. Pagligagayahin kita ngayong gabi. Naku, delayed na naman ako. Kaya bumili ako ng pregnancy test kahapon sa butika. Ay, magamit na nga. Naku, huwag naman sana akong positive. Naku, kung hindi, lagot ako. Oh my God! Naku, nag-positive ako. Buntis ako! O Jenny, bakit ngayon ka lang? Teka, kasama mo na naman yung lalaking yan?
Ma, may mahalaga kaming sasabihin sa inyo. Aling Divina, kami po ni Jenny. May relasyon po kami. Anong sabi mo? Oo, may relasyon po kami. Patawarin niyo po kami ni Ronan kung nagsinungaling kami sa inyo. Walang hiya ka, Jenny! Sobra-sobrang binuhos namin ang tatay mo sa trabaho para lang makatapos ka sa pag-aaral mo. Tapos nang maipagtapos kita, ito lang igaganti mo sa amin? Anong klase kang anak, ha? Paano mo kami matutulungan ng tatay mo sa pagpapalaki at pag-aaral sa mga kapatid mo kung magkakaroon ka na ng sariling pamilya? Ma, nagmamahalan po kami ni Ronan. Oo. Mahal po namin ang isa't isa. Nagmamahalan? Ang sabihin mo, malandi ka lang talaga! Uy, po, Aling Divina, huwag naman po sakta si Jenny. Huwag naman. Manahimik ka dyan! Ikaw, Jenny, hindi kita pinalaking malandi. At saka pinag-aral kita para makatulong ka sa amin ng mga kapatid mo. Akala namin ikaw mag-aahon sa amin sa hirap. Ngayon may kasintahan ka na. Siguradong makakalimutan mo na ang obligasyon mo sa amin. Kaya't hanggat maaga pa, maghiwalay na kayo. Hindi na po kami pwedeng maghiwalay ni Ronan, Ma. Kasi buntis na po ako. Anong sabi mo? Buntis ka? Walang hiya ka talaga! Aling Divina, tama na po! Isa ka pa! Tama na po! Salot ka talaga sa pamilya namin, salot! Aling Divina, handa ko naman po managot ng responsibilidad sa magiging anak namin ni Jenny. Ayop Huwag ka! na po sasakta. Aray ko! Tama na. Parang awa niyo na. Pumunta na po ako saktan. Mahal niyo na rin po saktan si Ronan. Ang tanga-tanga mo talaga, Jenny! Tingin mo, anong klaseng buhay ang may bibigay sa'yo ng lalaking yan, ha? Kahit kailan talaga, hindi ka nag-iisip! Ginagawa ko naman po lahat para maging karapat-dapat sa anak na ko. Ano kaya mo ibigay sa anak ko? Aber, ano? Yung kararampot mong sweldo bilang jeepney driver? Hindi mo kayang buhayin ang anak ko! Hindi mo kami kayang buhayin! Lumayas ka na dito sa bahay, Jenny! Ma, Magsama na kayo ng lalaking yan! Aling Divina! Kahit mamatay ka pa sa gutom, huwag na huwag ka nang babalik dito dahil hindi kita tutulungan! Ay, ano ba naman yan, Jenny? Patahimigin mo naman yung anak natin. Hindi ko magpatahan dyan! Oh, bakit galit ka? Ay, nako. Pasalamat ka, mahabang ang aking pasensya. Hoy, Ronani, anak ko, Tana, Ronani. Ronani. Ay, nako. Ronan, ano ba naman tong lugar natin? Mahirap pa na nga pagpasok dito sa looban. Saksakan pa ng gulo. Ay, nakakainis! Naku, parang hindi ka na nasanay, Jenny. Ano ka ba? Nakakaasar na talaga tong lugar na to. Squatter! Nakakadiri! Gusto ko na umalis dito! Teka, huwag ka mahingi. Pinapatulog ko nga, ikaw ba? Sige na, Jenny. Gagawa talaga ako ng parang para mayalis ka rito. Basta magtiwala ka lang sa akin, ha? Nakikiusap lang ako. Huwag ka na magreklamo, okay? Ha? Ako na Puro bahala. akong bahala! Akong bahala! Pero ano? Hindi mo naman ginagawa! Nagsusumikap ka sa pagiging jeepney driver! Pero ang liit naman ang kinikita mo! Malaki nga kita ko eh. Tingnan mo yun. Bira ka. Nagkataon lang na may oil price hike ngayon kaya nabawasan yung pera binibigay ko sa iyo. Ano ka ba naman? Palagi naman may oil price hike ka! May gera man o wala sa Middle East, tumataas ang petrolyo. Tapos ang bubobo pa ng mga opisyalis ng gobyerno. Ayo! Kaya kung ipagsiksikan mo yung sarili mo sa pagiging tsuper, maghihirap talaga tayo. Ano bang gusto mo, ha? Maghanap ako ng ibang trabaho? Aba, natural! Maghanap ka ng ibang trabaho. Yung madali at malaki ang kita. Sige. Parang alam ko na ang gagawin ko. Uy, Ronan. Long time no see. Oo nga, pare. Pare Ryan. Oh, maupo ka. Kala ko hindi ka makakarating eh. Nagulat ako kasi nag-message ka sa akin. Ang tagal din nating di nagkita simula nung ni-raid yung bar. Oo nga eh. Paano ka nga pala nakalabas? Tinulungan ako nung half-brother ko sa piyansa. Ikaw pare. Ayun, gumamit ang backer. Buti na lang, may jowa akong counselor that time. Oh. So, ano na ang trabaho mo ngayon? Jeepney driver. Simula kasi nung nakalaya ako, nagbago na ako pre. Yun nga lang, hindi ka laki ng kita eh. Yun nga eh.
Katulad niyan, may oil price hike na naman bukas. Oo. Grabe ang taas ng diesel. Ay, oo. Nasa 80 na yata. Ay, anong 80? Hindi pare. Kasing presyo na nga ng alak eh. Kaya mas magbuti pang minom na lang tayo kaysa bumili ng litro ng ano. Yung 1 litro. Oh. 120. Talaga? O yung gas. Hindi mo naman maiinom yun. Dito na ako sa alak. Pero pare, alam mo, sa totoo lang, mukhang hindi ka naman affected sa oil price hike eh. Ha? Affected din ako Pero in a good way. Kapag tumaas ang langis, tataas din ang dollars. Umalaki ang talent fee at royalties na natatanggap ko. Uy, teka. Teka muna, sandali pare. Dollars ba ang kinikita mo? Oo. Kaya sana umabot na ng 60 pesos per $1 para paldong-paldo. Uy, oo, malapit-lapit na nga dun eh. Yung mas-60 yan. Ako. Teka pare, curious ako eh. Ano ba yung racket mo ngayon, pre? Adult content creator ako, pre. Ha? Oo, sa mga porn websites. Ganun? Oo. Eh. Nagbebenta ako ng adult videos. Talaga? Oo. Ay, kung sa bagay, wala namang masyadong nagbago sa itsura mo, pre. Lumaki lang ng konti yung katawan mo, pero... Ikaw rin naman, Ronan. Gwapo at yummy ka pa rin. Ikaw, huwag kang gumamit ng yummy. Parang gusto mo akong kainin. Yummy pa, eh. Tingnan mo tong katawan ko. Ito naman, nahiya ka pa sa akin. oo. Nagtuturuan tayo dati. Sa bagay, pare. Pero alam mo, ito, tingnan mo. Dad bod na yan, pre. Hindi na bagay eh. Wala na masama ng datingan ko. Alam mo ba, ang mga dad buds, patok na patok yan sa outer world ngayon. Ano, Rona? Malaki kikitain mo, promise. Malaking kita dyan sa pagiging adult ko. Teka, totoo? Oo. Isipin mo, isang hubaran lang. Pwede kang kumita up to $100 a day. Ba, teka. Oo, i-convert mo yun sa pera natin. 5,000, mga kulang 5,500 siguro. Malaki nga, pare. Oo. Sige, Ryan, okay ako dyan. Oh, huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Sige. Una, collab muna tayo. Collab? Oo, tapos ipapakilala kita sa mga kapwa natin adult content creators para makakulab mo rin sila. Basta Ronan, tandaan mo, tulungan tayo dito. Oo naman. Hindi naman ako mahirap katrabaho, pare. Alam mo naman, di ba? Good. So ano, Ronan? Kailan ka magsisimula? Oy, may dumating kang malaking parcel. Anong laman ng mga yon, ha? Iningatan mo ba? Kasi umorder ako ng 2 ring light at mga ilaw. Ilalagay ko dito sa linilinis kong kwarto dito sa bodega natin. Naku, huwag kang mag-alala. Iningatan ko ang pagbubuhat ng mga items mo. Teka, bakit mo pala inayos yung kwartong yan? Dati naman wala kang pakialam dyan. Sayang naman kasi kung hindi natin ito mapapakinabangan. Ha? Sandali, balak mo ba mag-livestream? Oo. Gusto ko maging content creator. Ano namang klaseng content creator yan? Huwag mong sabihin sa akin na maghuhubad-hubad ka. Hindi. Simpleng vlog lang ang gagawin ko. Alam mo yung mga nauusong reaction videos? Ganun lang ang gagawin ko. Talaga, ha? Oo, ganun lang. Tsaka huwag ka na makialam sa akin. Gagawin ko to para din sa atin. Para naman may extra income ako. Ha? Sige, ikaw bahala. Basta siguraduhin mo lang na marangal yung gagawin mo, ha? Pahiyang-pahiya na ako sa mga kamag-anak ko dahil ikaw ang pinili kong mapangasawa. Ayoko laitin ulit nila ako, no? Oo na. Hindi ako gagawa ng ikahihiya mo. Pangako. Hello? Salve? Uy, Mari, ako to. Online ka ba ngayon? Oo, bakit? Kachat ko ngayon si Tita Belen sa Facebook. May senior si Tita na litrato ni Rona na hubad-hubad. Ano? Totoo? Ang sabi ni Tita Belen, pinasa lang din sa kanya ng anak niyang bakla, si Carl. Nakita daw ni Carl ang mga nude photos ni Ronan kasama yung porn actor na Laguna Tripper ang pangalan. Ha? Patingin nga. Isend mo nga sa akin. O sige, ito. O yan, nasend ko na. O ano, receive mo na? Oo, natanggap ko na. Teka. Diyos ko po. Salve. Si Ronan nga ito. Ay, naku, Salve. Hindi ko akalain na gagawin niya to. Pinag-uusapan na kayo sa GC ng clan natin. Nakakaya yung ginawa ni Ronan. Lalo tuloy bumaba ang tingin sa kanya ng mga kamag-anak natin sa asawa mo.
Pati ang mama mo, diring-diri sa ginagawa ni Ronan. O Jenny, baka itakwil ka na ng buong angka natin dahil sa kahihiyang dala ng asawa mo. O sige, Salve. Pagsasabihan ko tong si Ronan. Humanda talaga sa akin yan. Oh, Jenny, bakit hindi ka pa natutulog? Wala ka bang ipagtatapat sa akin? Pagtatapat. May tinatapat ako sa'yo pero ano bang ibig mo sabihin? Puro ka kasi kalokohan eh. Ano ba? Hindi importante sa akin ang pera, Ronan. Mas mahalaga ka pa rin kaysa sa mga perang binibigay mo. At saka anong oportunidad ang sinasabi mo, ha? Oo. Kumikita ka nga ng malaking pera pero anong ginagawa mo? Binababoy mo lang ang pagkatao mo. Teka muna, sandali. Alam mo na ba ang tungkol sa ginagawa? Oo, Ronan. Alam ko na. Kaya ka pala nagkukulong dyan sa kwarto sa bodega kasi gumagawa ka pala ng milagro. Ano? Buntis na ba yung palad mo sa kakaano mo, ha? Medyo kinalyo na ako pero nagawa ko lang kasi yun kasi malaki ang kita ko doon. Yun lang kasi naisip kong pasukin trabaho para makapagbigay ako ng malaking pera sa'yo eh. Marami namang trabaho dyan na maaaring makapagbigay sa'yo ng malaking sweldo, Ronan. Sa totoo lang, hindi ko masikmura yung ginagawa mo. Hindi ko kayang makita na may kasiping kang ibang lalaki. Hindi ka ba nantitiriw na susuka dyan sa ginagawa mo? Jenny, sandali. Ayoko rin naman ng ginagawa ko pero wala akong choice eh. At saka aminin ko sa'yo, bago ako naging jeepney driver, isa akong callboy, macho dancer, tsaka escort. Nagla-live show din ako noon, yung mga turuan. Ginagawa ko yun. Ano? Oo. Bakit hindi mo yan sinabi sa akin noon? Dahil kapag nalaman mo ang nakaraan ko, baka iwanan mo ko. Jenny, mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Kahit na, Ronan. Mas mabuting huwag ka nalang magbigay ng pera kaysa naman sa pagtawanan tayo ng kamag-anak ko, lalo na si Mama. Teka muna. Alam na ba nila yung ginagawa ko? Oo! Ha? Si Carl, yung pinsan kong bakla, na-discover niya yung alter account mo. Nilantad mo pa talaga yung mukha mo na sumusubo na kadiri ka ang baboy mo! Nakita mo yun? Pinag-uusapan na nila tayo sa GC ng clan namin. Nakakahiya! Si Mama, ginagatungan pa niya mga kamag-anak natin na nag-asawa ako ng lalaking pokpok. Lalaking pokpok. Sorry, Jenny. Sorry naman. Wala nang magagawa yung sorry mo, Ronan. Ilalait na nila tayo. Nakakainis ka! Nakakainis ka! Sandali. Kung ayaw mo mainis, umalis ka dyan sa GC ninyo, ha? Huwag tayo makipag-communicate pa sa mga kamag-anak mo, mata pobre. Umalis ka na dyan, mag-leave ka. Mukhang nagkamali yata ako ng lalaking pinakasalan. Ha? Ano, hindi mo nadinig? Nagkamali ako ng lalaking pinakasalan, sumagot ka! Hinanamnam ko pa yung lalaking pokpok. Hindi ko kaya sa dibdib ko. Pero wag mo sabihin sa akin yan. Oo, naging lalaking pokpok nga ako. Minahal kita, nirespeto kita, pinahalagahan kita, naging mabuti akong asawa sa'yo. Lahat ginawa ko para sa'yo. Kinahihiya kita! Kinahihiya kita, Ronan! Ayokong sabihin ng iba na may asawa akong lalaking mababa ang lipad. Maghiwalay na tayo! Teka, ano sabi mo? Oo! Ha? Ang sabi ko, maghiwalay na tayo! Jenny! Sumubo o magpasubo ka man sa ibang lalaki, wala na akong pakialam sa'yo! Jenny naman! Goodbye! Pasensya ka na pare kung ngayon lang ulit ako nagparamdam sa'yo. Ayos lang, Ryan. Nilibre mo naman ako ng pagkain dito sa fast food eh. Teka, ano nga pala nangyari sa'yo simula nung madiscover ng pamilya mo yung racket mo? Siyempre, nagulat sila at nagalit sa akin. Pero ikinatuwiran ko naman sa kanila. Doon sa paghuhubad ko online, kinukuha kong perang pang-suporta ko sa kanila. Sa huli, tinanggap din nila yung trabaho ko. Ang laki ng kita sa racket natin, pre. Kung gwapo ang isang lalaki, maganda katawan at ducks, naku, malaki talagang kikitain niya sa paghuhubad sa camera, di ba?
napapansin ko, dumarami ang mga subscribers mo dun sa website na ginawa mo. Yung credit ko. Oo, pati dun sa, ano ba yun? Yung nagaganon. Oo, yun nga. Oo. Iba na talaga pag Adonis. Siyempre, pang ano tayo eh. Alam mo na, pambaragan tayo eh. Ikaw, marami ka na rin subscribers dun sa account mo, di ba? Oo. Kaso, may konting problema lang ako. Ano bang problema mo, pare? Yung mga videos ko kasi, nilik sa ibang adult sites. Ha? Oo. May nag-upload na hindi nagpapaalam sa akin. Saka, tuloy, imbis na mag-subscribe sila dun sa content ko, hinihintay na lang nila dun sa kumukuha ng mga videos ko. Nabawasan tuloy yung kita ko. Naku, buti hindi pa nangyayari sa akin yan, pre. Naku, imposible yan. Baka na-upload na rin yung mga videos mo sa ibang sites. Hindi mo lang alam. Teka, pare, kung ganun eh, may habol ba tayo dyan sa mga illegal na nag-upload ng content ng iba? Meron ba? Ewan ko. Kung may habol man tayo, wala maglalakas loob sa atin na mag-claim ng copyright. Kasi kung ano man ang tawag doon, marami sa atin may natitira pa rin hiya sa sarili, no? Pero sino kaya yung illegal na nag-upload nun, pre? Naku, marami sila. May mga kapwa natin Pilipino na nag-aastang content creator. Pero meron din galing sa ibang bansa. Yung 2 videos ko, in-upload doon sa illegal na account na taga Myanmar. Oh. Meron din ako nakitang video na in-upload na sa free adult sites. Sige na, pare. Sige na. Ikaw na ang gwapo at mabenta, oh. Pero Ronan, hindi na nakakatuwa yung nangyayari. Kung magpapatuloy yan, baka wala na tayong kitain at masanay na yung mga tao sa libre lang. Kung ganun pala, pre, lagyan na lang natin ng watermark yung mga video na ina-upload natin, di ba? Para sakaling manakaw, malalaman pa rin ng mga viewer kung saan galing yung original source, di ba? Kahit lagyan pa natin ng watermark, still mababawasan pa rin ang kita natin dahil sa mga magnanakaw na yan. Jenny, Bakit? Anong kailangan mo? wala akong kailangan pero may bibigay ako sa'yo. Eto. Mga gatas ng anak natin? Oo, tapos ito, 6,000. Pangdagdag sa mga pangangailangan nyo ng anak natin. Hindi ko kailangan ito. Jenny naman, pakiusap. Alam kong galing sa madumi ang pera binibigay ko sa'yo, pero sana naman tanggapin mo pa rin. Obligasyon ko pa rin na suportahan ko kayo dahil ako pa rin ang asawa mo. O sige, tatanggapin ko na to. Sa kabila ng ginawa ko, nandito ka pa rin para gampanan ng mga responsibilidad mo sa amin. Jenny, wala na ba talagang pag-asang bumalik ka sa akin? Buo pa rin ang desisyon ko, Ronan. Hanggat hindi ka umaalis sa trabaho mong yan, hindi kami babalik ng anak mo. Patawarin mo ako pero nahihiya pa rin ako sa ginagawa mo. Jenny, pasensya ka na. Ano? Sige na. Ito lang ba ibibigay mo? Oo. O sige, salamat. Papasok na ako sa loob. Jenny. Sige na, mag-ingat ka na lang pauwi. Jenny, Diyos ko. Diyos ko, sana mabuo ulit ang pamilya ko. Mahal na mahal ko ang mag-ina ko. Ayoko mawala sila sa akin ng tuluyan. O ano, Ronan? Tapos mo na yung live stream mo? Oo, pare. Kakatapos ko lang. Ito nga, oh. Ito, tingnan mo, lagkit, di ba? Pinagpapawisan ako na malagkit, eh. Maligo ka na agad para hindi na matuyo ng pawis ang likod mo. Oh, ito, amuyin mo rin, oh. Diba? Kanina habang, Sanay na ako dyan, pre. Teka muna, bakit ano yung naalala mo? Kanina habang nagbabrowse ako ng sa sites, nakita ko yung ilan sa mga videos mo na in-upload ng ibang account. Pare, anong username ang nag-upload? Sandali, check ulit. Sige nga. Eto, Oh, tingin. JV ang username. Ayan, oh. Ba? Oh, Teka. mga video mo na in-upload niya sa account niya. Yung basketball player ba Paalam dati ba yan? siya sa'yo? Hindi. Tsaka, mga exclusive video ko yan sa account ko. Hindi ko yan pinapa-upload ng libre, pre. Ayan. Meron nang nag-upload. Bira naman. Sino kaya may-ari niyang JV account na to? Ito ba yung basketball player na pogi?
malamang isa yan sa mga subscribers mo. Pambira, ito na nga yung kinakatakot ko eh. Kapag may mga nag-upload ng exclusive content ko, baka mabawasan yung mga subscriber ko. Eh syempre, di ba pare, bakit pa sila magsusubscribe sa akin? Eh, napanood naman nila ng libre o mapapanood nila yung mga video ko sa ibang account, di ba? Tama. Eh, kuha ko sa'yo, i-message mo na tong JV at mag-demand ka sa kanya na i-delete niya yung mga videos mo sa account niya. Oo pare, i-message ko siya pagkatapos ko maligo. Ha? Ang lagkit na talaga eh. Basta Ryan, kahit kailan, pare, hindi ako papayag na may magnakaw ng mga exclusive content ko. Hello? Ikaw ba si JV? Oo, ako nga. Sino itong tumatawag? Si Ronan ito, o mas kilala sa alter na Chinito Marvs. Alam kong kilala mo ako kasi naka-upload sa account mo yung mga exclusive video ko sa yung nandun sa account ko, kinukuha mo eh. Parang alam ko na kung bakit ka napatawag sa akin. Oo, mabuti naman alam mo na. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Pakiburo mo naman sa account mo lahat ng video ko. Mga exclusive content ko yun eh. Doon ako kumikita. Alam kong gusto mo rin kumita tulad ko, pero sana naman mag-upload ka ng sarili mong content. Huwag mong nakawan yung content ng iba. Konting respeto naman. Eh, kami yung nakabuyang-yang doon, tapos ikaw, nakikiamot ka pa dyan sa respeto naman. Sige na, i-delete ko na. Eh, kailan mo i-delete? Sa weekends. Busy kasi ako sa trabaho ngayong weekend. Ay, wala akong pakialam kung busy ka sa work. Dinidemand ko na siya, i-delete mo ngayon yung mga video ko. Ngayon na. Kasi naapekto na yung trabaho ko eh. Yung kita ko. Ha? Diyan sa ginagawa mong yan. Hindi na ako makapaghintay pa ng weekend, pre. O sige, i-delete ko na. Hello? Hello? Ba't lokong yun ah? Bigla pa yung in-end yung call ko? Bad! Ano? Na-delete na ba ni JV yung mga videos na nasa account niya? Hindi pa rin, pare. Hindi pa rin hanggang ngayon. Ang sama nga eh. Bad talaga. May mga illegal uploaders na rin mula sa ibang bansa ang kumuha ng mga video ko sa pamamagitan ng in-upload ni JB. Kailangan ireklamo mo na yan si JV. Dapat JVAD yun Sobra na. Oo, JVAD dapat yun eh, hindi JB. Pero pare, hindi ko alam kung pakikinggan ako sakaling magreklamo ako. At saka hindi ko alam kung sakop ba to ng copyright o intellectual property rights. Nakakaya namang magtanong sa abogado, pre. Huwag kang mahiya. Kabuhayan mong nakasalalay dito. Kahit pa na mag-upload ka ng mga bagong content, kung merong katulad ni JV na nagnanakaw ng contents ng iba, hindi matatapos ang problema natin. Sa tingin mo, papansinin kaya nila ako? Baka kasi hindi nila ako seryosohin kasi isa lang naman akong hubadero sa harap ng kamera. Eh, bakit hindi mo pa rin subukan? Basta alam mo, kahit na ano ang laman ng content mo, walang sino man ang pwedeng kumuha at magnakaw at umangkin nun. Yung content mo, pag-aari mo. Oo, Sa'yo lang ang karapatan nun. pag-aari ko talaga. Ari ko yung nakatambad dun eh. Pupunta ako bukas sa NBI, pare. Kakasuhan ko na yung JVAD na yan. Bad siya! Hello? Bakit mo naman ako kinasuhan sa NBI? JV? Oo, Ilang beses kitang sinabihan, ha? Natigilan mo na yung pag-upload ng mga content namin ni Ryan doon sa account mo. Pero anong ginawa mo? Hindi mo kami pinapansin eh. tatanggalin ko din naman yun eh. Ay bakit kasi hindi mo na lang burahin yon tapos gumawa ka ng sarili mong content? Kung gusto mo maging content creator tulad namin, pre, maghubad ka sa harap ng camera. Kung gusto mo, makipag-collab ka sa amin. Hindi yung nagnanakaw ka ng content ang iba, pag-aari namin yun eh. Sige na, Ronan. Nakikiusap na ako sa'yo. Iurong mo na ang demanda mo sa akin. Hindi ko kaya magbayad ng abogado Eh eh. kung ayaw mo pala mademanda, sana nag-isip ka muna bago mo nakawin yung content na ginawa ko. At sana, nakikiusap ka sa akin na iurong ko yung demanda ko sa'yo. Eh nung nakikiusap ako na burahin mo yung mga video ko dun sa account mo, hindi ka naman nakinig sa akin, di ba? Kaya pasensya na, pre. Pasensya na, JB. Tuloy ang kaso. Sige, tuloy mo, Ronan. Lalabanan kita. Ganun ha? Good luck na lang sa'yo. Sinusumpa ako. Pagbabayaran mo nitong ginawa mong pamamaya sa akin. Alam ko kung saan ka nakatira. At alam ko din kung saan nakatira ang mag-ina mo.
Manda ka sa akin. Pa, minura mo pa yata ako Ha? Pinagbabanta mo ako? Sige, gawin mo. Subukan mong idamay ang pamilya ko at sinisiguro ko sa'yo. Pupulutin ka sa sementeryo. Hindi ako natatakot sa'yo, JB. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nakukulong. Uy, Jenny. Oh, ikaw pala, Ronan. Bibigay ko na sa itong 3 lata ng gatas ng anak natin. Tapos ito, 7,000 para sa inyong dalawa. Pandagdag sa gastos nyo. Salamat, Tito. Siya nga pala, kahapon pumunta ako sa reunion ng angka namin. Naku, sana hindi ka nalang pumunta dun. Alam mo namang mamaliitin ka lang nila dun eh. Pumunta lang ako doon para sitahin sila na tigilan na nilang kakasira at kakalait sa atin. Lalo na sa'yo. Ipinagtanggol kita. Sinabi ko sa kanila na hindi na mahalaga sa akin ang nakaraan mo. Dahil ang mahalaga sa akin, mahal kita at responsableng ama at asawa ka. Talaga? Salamat, Jenny. Saka Salamat. alam mo ba, Hindi pa. lumakas ang loob ko kasi nidiskubre ko na yung pinsan kong si Carl at yung kapatid niyang bunso na si Sergey, mga adult content creators din pala. Talaga? Ay, Ewan ko ba, Ronan? Pero parang uso na yata ngayon gumawa ng adult content sa internet. Dala na siguro ng matinding kahirapan. Kaya patid na nga, ibinababa na nila. Magkalaman lang ang sikmura. Baka nakakulab mo na yun sina Carl at Sergey. Ay, hindi. Carla at Sergey, wala. Ronald pa lang tsaka Eric ang nakakakulab ko eh. Yun, mga kilalang ano rin yun eh, adult content creator. Hindi, sigurado ako, iiwasan nila ako. Hindi pwede yung si Carla at Sergey kasi mahihiya sa akin yung mga yun eh. Pero may nabanggit nga sa akin yung kaibigan ko, yung si Ryan. Meron siya nakakulab na Sergey daw ang pangalan. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Ang totoo niyan, parang, alam mo, gusto ko na magbago. Parang mas gusto ko na lang maging chopper ulit ng jeep. Alam mo kung bakit? Kasi malaking kinikita ko sa pagiging content creator, oo, totoo. Pero sumasakit lang ang ulo ko eh. Dalawa. Yung ulo ko, sumasakit yung ulo ko sa konsumisyon. Puro ka talaga kalokohan. Idagdag pa dun yung sakit na pwede mong makuha sa pakikipagtalik mo sa kapwa mo lalaki, Yun huy. na nga, totoo. Pero mag-ingat kayo ng anak natin, ha? Oh, bakit naman? Kasi Jenny, may nagbabanta sa buhay ko eh. Ha? Isang magnanakaw ng video content ko. Sinampahan ko ng kaso sa NBI. Eh yun, palagi nagpapadala na siya ng mga death threats sa akin. Diyos ko naman, Ronan. Nakakatakot naman yan. Oo nga eh. Ay, teka muna sandali, tatali ko lang to sapatos ko ha. Hoy, Medyo- teka, saan ka? Hoy, ikaw ha, mag-iingat ka din. Sandali, Ronan. O may lalaking papalapit sa atin. Naglabas siya ng baril. Ronan! Ronan! Tulungan niyo kami! Ronan! Pakiusap! Kumapit ka na! Kumapit ka na! Ang liwanag. Teka, buhay ako? Salamat sa Diyos at nagkamalay ka na. Akala ko mamamatay na ako. Buti na lang nagkamalay ako nang nasa tabi kita. Binantayan kita simula pa kagabi. Akala ko nasa langit na ako. Pinabantayan ko muna kay mama ang mga anak natin para maalagaan kita dito sa ospital. Siya nga pala, dumating si Ryan dito kasama ang mga polis. Ang suspetsya nila, si JV daw ang gumawa nito sa'yo. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang personal at contact info ko. May nasabi sa akin ng mga polis na ito raw si JV. Obsessed fan mo raw. Ha? Isa raw itong bisexual at gusto ka raw sana niyang makakolab kaso nahihiya siya. Abat, Tsaka nawalan siya ng pag-asa kasi sabi mo sa isang profile mo daw hindi ka interested sa mga chubby na adult content creators. oo, sinabi ko nga yun, pero palusot lang ng JB yun. Ang totoo, ayaw niyang gumawa ng sarili niyang content. Gusto lang niya magnakaw ng mga pinaghirapan ng iba. Yun Ano siya. ang plano mo ngayon, ha? Ewan ko, pero siguro, Jenny, ito na yung hudyat na kailangan ko nang tumigil sa altar world. Tumigil na ako bago pa ako mapahamak. Siguro ganun.
Muntik na ako mamatay dahil sa isang obsessed fan. Baka sa susunod, mamatay naman ako sa sakit. Babalik na lang ako sa pamamasada ng jeep. Lalapit na lang ako kay Kuya Kenneth. Speaking of Kuya Kenneth mo, pumunta din siya dito kanina. Siya na raw ang sasagot sa mga gamot at hospital bill mo. Sinabi ko rin na tulungan kanya magbagong buhay. Nangako siya sa akin na tutulungan kanya. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Ronan, huwag mo na akong iiwan, ha? Ayokong mawala ka sa akin ng tuluyan. Narealize ko kasi na hindi ko pala kakayanin kapag nawala ka. Mahal na mahal kasi kita. Ako rin. Kung ayaw mo mawala ako sa'yo, Jenny, balikan mo na ako. Magsimula ulit tayo, ha? Sige na, please. Oo. Babalik na kami ng anak mo sa'yo. Bubuuin natin ang pamilya natin. Magsisimula ulit tayo ng panibago. At huwag ka nang mag-alala, ha? Hindi na kita ikinahihiya. Tanggap ko ang nakaraan mo. Salamat, Jenny. Mahal na mahal din kita. Maswerte ako na ikaw na pangasawa ko. Kiss mo ako, Jenny. Yung malutong. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa